Sa mundong hati-hati sa pira-piraso, ang gitnang kontinente ay isa lamang magulong-gulo ng mga bansang nag-aagawan ng espasyo. Ito ay isang panahong puno ng dugo na tila hihilahin pa ng ilang siglo. Nagbago ang lahat nang magpasyang ang kininang bansa ng apoy ang lahat, at naglunsad ng malawakang pagsalakay. Sinunog nila ang mga bansa na parang naglalakihang apoy, nagtayo ng isang brutal na imperyo sa hilaga. Ngunit may sumibol na ninges ng pag-aaklas sa timog, isang maliit na bansang tinawag na Tihei. Nagsimula ang lahat sa isang partikular na larangan ng digmaan na magbabago sa kasaysayan. Habang nagkakagulo ang mga kawal, isang lalaki ang tahimik na nakaupo sa kanyang kabayo sa gitna ng kaguluhan. Ito ang senturyo ng hukbo ng Tihei, ang maalamat na mandirigmang kilala bilang itim na dragon. Hindi siya masyadong nag-aalala, sa totoo lang, mukhang nasisiyahan siya sa buhay. Itinuro niya ang harapang hanay kung saan ang kanyang sariling mga kakampi ay hinahampas. Nagsimula siyang tumawa, sinabi sa kanyang anak na si Sangka na ang pagkaraot ng kanilang puwersa ay eksaktong inaasahan niya. Buntong hininga lang si Sangka, alam na ang taktika ng kanyang ama ay laging mas baliw kaysa sa iba. Pinaalalahanan niya ito na humaharap sila sa 30,000 kaaway at tanong kung talagang itutuloy nila ito. Ngumiti lang ang itim na dragon, sinabing para itong all-you-can-eat buffet ng mga kawal ng apoy. Dumiretso siya sa gitna ng labanan, pinuputol ang hanay ng kaaway na parang wala sila roon. Patuloy siyang tumawa habang ginagawa iyon, kinukutya sila sa pagiging mahihina para makipaglaban ng totoo. Lumilipad ang dugo habang pinupunit niya ang mga piling unit ng walang hirap. Kumalat ang balita sa hanay ng kaaway na ang kanilang mga nangungunang general ay isa-isang nalalagas, isang nakaligtas ang nakatitig sa sobrang takot habang ang kanyang malaking hukbo ay gumuguho sa paligid niya. Mula sa himpapawid, bumaba ang itim na dragon na parang literal na halimaw, mukha siyang lubhang baliw, nababalot ng dugo at nasisiyahan sa bawat segundo ng pagpatay. Hindi lang tibak ang ginamit niya, pinunit niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay kung kailan niya gusto. Pagsapit ng takip silim, inukit na sa bato ang alamat. Nilipol niya ang 30,000 katao gamit lang ang 100 mga ngabayo. Mula sa araw na yon, umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa buong kontinente bilang ang walang kap-ares na mandirigma. Hindi siya tumigil doon, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan nang may hindi mapigil ang momentum. Patuloy silang sumugod sa hanay, nag-iiwan ng bakas ng mga bangkay, siya ang dulo ng sibat. Nagpalaya ng bansang-bansa mula sa pagkakahawak ng imperyo ng apoy, isang timog na alyansa ang nabuo sa paligid ng Taha, at ang buong balanse ng kapangyarihan sa kontinente ay nagbago magdamag. Nang gabing yun, nanirahan ang mga tropa sa paligid ng apoy sa gitna ng gubat. Pinuri ng hari ng Taha ang itim na dragon, sinabing lumalaban siya na parang mabangis na Diyos ng digmaan. Ngunit nag-alala ang hari, binanggit na mayroon pa ring 10 general ang hukbo ng apoy, mga mandirigmang may nakakatakot na lakas. Nagtaka siya kung kahit ang itim na dragon ay kakayanin sila, at nag-alok na magbahagi ng impormasyon. Tumayo ang itim na dragon, nakatayo ng mataas sa matandang lalaki na may mapanganib na tingin sa kanyang mga mata. Tinanong niya ang hari kung talagang iniisip nitong mas malakas ang mga yun kaysa sa kanya. Agad na umatras ang hari, pinagpawisan ng malaman na baka nasugatan niya ang maling mandirigma. Nang walang salita, naglakad ang itim na dragon palayo patungo sa isang malaking bato sa gilid ng kampo. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang kamao, biglang sumabog mula sa kanya ang isang napakalaking madilim na pulang aura, nagliwanag sa buong gubat na parang eclipse, nakatulala na lamang ang hari sa sobrang pressure na nagmumula sa lalaki, ngumisi lang ang itim na dragon, ang makipaglaban sa malalakas ang tanging gusto niya. Ipinahayag niyang lalamunin niya ang bawat isa sa kanila at mananatili sa tuktok ng mundo. Naghagis siya ng isang atake, napakalakas ng puwersa kaya nabasag nito ang bato at nagpadala ng shockwave na sumigaw papunta sa langit. Nanood ang hari sa takot, nagtataka kung tao pa ba ang kanyang kinakaharap. Hindi lang mga commander ang target ng itim na dragon, siya ay puwersa ng kalikasan, siya ay isang lalaki na, sa panahon ng kapayapaan, ay magiging isang bagay ng dalisay na takot, ngunit sa madugong panahong ito ng walang katapusang digmaan, walang kakampi na mas panatag kaysa sa kanyang ama. Nagdiriwang na ang mga kawal, alam na kapag nagsalita siya ng deklarasyon, seryoso siya. Hindi lang mga pinuno ng kaaway ang gusto niyang lipulin ang buong hukbo. Ang manatili sa likod ng kanilang matalas ilong na kapitan ay tiyak na pinakaligtas na lugar sa anumang larangan ng digmaan, kahit na medyo baliw ito. Tumingin si Sena at tumango,
sinabing walang sino man sa kampo ang natatakot sa lalaking nagtatakot sa mga bansa. Ang hari ng Tehei ay pinagpapawisan lamang habang nakatayo ang mandirigma sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang lalaki ay higit pa sa mortal. Sinabihan sila ng itim na dragon na tumahimik, walang silbi ang mga salita doon, kailangan lang nilang sumunod sa kanyang likuran. Sa ilalim ng buwan, nangako siyang ipakita sa kanila ang isang tanawin na hindi pa nakikita ng sinuman. Sa wakas ay naunawaan ng hari, ang lalaking ito ay hindi tao, siya ay isang halimaw na nakabalot ng tao, ipinadala ng langit upang iligtas ang isang kontinenteng nilalamon ng digmaan sa pamamagitan ng higit pang pagpatay. Pagkatapos ng gabing yun, walang sino man ang makahahadlang sa itim na dragon habang pinupunit niya ang mundo. Mag-isa niyang ibinagsak ang kayabangan ng apoy, ang 10 general, at patuloy na lumaki ang Timog na Alyansa. Muling iginuhit ang mapa sa totoong oras, isang madugong tagumpay sa bawat pagkakataon. Sa kalaunan, ang masamang dragon na nagpahirap sa mga tao ay patay na, at ang kontinente ay sa wakas ay nagkakaisa sa ilalim ng isang watawat. Ipinahayag ng hari ng Tihi na mula sa araw na yon, papasok na sila sa walang hanggang panahon ng kapayapaan, malaya sa anino ng digmaan. Narinig ng lahat ang balita, malinaw ang mensahe, tapos na ang madilim na panahon na sumakal sa kontinente ng napakatagal. Umiyak ang mga tao sa ginhawa, isang mapayapang mundo ang dapat sumunod, yan ang paniniwala ng lahat. Ngunit habang nagdiriwang ang mga tao, ang lalaking nanalo sa digmaan ay nakatayong mag-isa, wala na sa lugar sa kanyang sariling tagumpay. Pinanood ni Senna ang kanyang ama, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon habang umaalingaw ang mga sigaw ng syudad. Ang itim na dragon ay lumingon at lumakad palayo. Ang kanyang mabibigat na bota ay umaalingaw sa sahig na bato. Alam niyang sa panahong ito ng kapayapaan, walang puwang para sa kanya. Lumipas ang 10 taon, umiikot ang mundo, ngunit nanatiling nakabitin sa nakaraan ang mandirigma. Sa ilalim ng gubat, sa ilalim ng isa pang buwan, tumingala siya sa mga bituin na may hitsura ng lubos na pagkapagod. Hindi na niya kaya, ang mundong walang digmaan ay nakakabagot na masakit, pumapatay ito sa kanya. Tuwing pamipikit siya, ang nakikita lang niya ay ang larangan ng digmaan, ang dugo, ang init, ang kilig. Inisip pa niyang magsimula ng sariling digmaan para lang makaramdam muli. Ganoon siya kadesperado. Ngunit kung gagawin niya yon, sisirain niya ang lahat ng itinayo ng kanyang anak at ng kanyang mga tauhan. Ang pag-iisip sa mga taong mahal niya ay pumilit sa kanya na ilabas ang kanyang pagkabigo sa ibang paraan. Nagpalabas siya ng isang malalim na sigaw na yumanig sa mga puno, Guardian Dragon, walang Cap-Ars na mandirigma, mga walang laman na titulo lamang. Ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang lubos na manloloko, dinurog niya ang kanyang mga kamao sa lupa, tinawag ang sarili na walang kwentang basura, nabubuhay lang siya kapag may namamatay, hinawakan niya ang kanyang dibdib, inamin na kung ito na lang ang natitira niyang buhay, mas gugustuhin niyang wakasan na lang ito. Biglang, isang pamilyar na boses ang pumutol sa katahimikan. May nakahanap sa kanya, mabilis siyang lumingon, lumawak ang mga mata nang maramdaman ng isang grupo na papalapit. Hindi na siya nag-iisa, mula sa dilim, isang unit ng armadong kawal ang humakbang sa liwanag ng buwan, pinamumunuan ng isang figura na kilalang kilala niya, si Sangka. Tanda na siya ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas at determinado pa rin. Nagulat ang itim na dragon, tinanong niya kung ano ang ginagawa nila roon sa gitna ng gabi, hindi siya nag-atubili, tinitigan niya siya sa mata at sinabing dumating sila para sa kanyang buhay. Sa likuran niya, inilabas ng kanyang mga dating kasama ang kanilang mga espada. Umaalingaw ang tunog ng bakal sa tahimik na gubat. Ngumisi ang mandirigma, napaisip siya kung natakot na nga ba ang hari sa iisang lalaking makakasira sa marupok na kapayapaang ito. Kumalat ang isang madilim na ngisi sa kanyang mukha, ito ang eksaktong regalong hinihintay niya. Tumawa ang kanyang mga dating kasama, kinukutya ang kanyang lumuluha na ekspresyon, isang kawal ang nangutya sa titulong, walang Cap-Ars na mandirigma, na tinawag siyang walang silbi sa labas ng larangan ng digmaan. Nagbiruan sila na ang kapayapaan ay nagpahina sa kanya para patayin nila. Tumingin ang itim na dragon sa kanila, tumutulo ang luha sa kanyang mukha sa hindi makapaniwala. Humarap si Senna at ipinahayag ang simula ng kanilang huling labanan. Naghanda ang mga kawal na patayin ang kanilang maalamat na pinuno. Pinangunahan ni Senna ang pagsalakay, ang kanyang determinasyon ay kasing talas ng kanyang espada. Ang pulang-pula na mga mata ng itim na dragon ay pumikit habang pinapanood siya. Napagtanto niyang ganito dapat magtapos ang kanyang buhay, laban sa mga taong pinakakilala siya.
bumalik ang isang madilim at kontentong ngisi sa kanyang mukha, pinasiklab ang kanyang aura, tinanggap niya ang pagkakataong sunugin ang kanyang buhay sa labanan. Sumabog ang karahasan sa gubat habang ang walang Cap-Ars na mandirigma ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga tauhan, hindi ito pagtataksil, ito ay isang regalo, ang determinasyon ng kanyang mga kasama na manatili sa kanya hanggang kamatayan ang kanilang huling patuto, nakipaglaban siya ng may parehong bangis na nagbuklod sa kontinente, ito ay isang libing na nararapat sa isang mandirigma, ipinadala siya sa ilalim ng lupa ng may estilo. Pinanood siya ni Sanka. Kinilala na ang larangan ng digmaan ang tunay niyang tahanan. Nangako siyang gagabayan siya sa impyerno sa pamamagitan ng landas na kanilang ginawa. Isang nakakatakot na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang inihahanda niya ang huling suntok. Sumugod siya sa kanya gamit ang dalawang espada, pumuputol sa liwanag ng buwan, na itulak paatras ang itim na dragon, sa wakas ay nakaharap ang isang puwersang katumbas ng kanya. Tinawag niya ang kanyang pangalan. Puno ng pagmamalaki ang kanyang boses, nagtagpo ang kanilang mga espada sa isang pagsabog ng mga sparks at bakal. Naalala niya siya bilang isang maliit na bata, nakatingala sa kanya na may inosenteng mga mata. Naaalala niya ang mga araw na sinanay niya ito, kahit na umiiyak ito. Naalala niya ang mga tahimik na sandali na kanilang pinagsamahan pagkatapos ng digmaan. Magkasama silang tumayo sa bukang liwayway ng isang bagong panahon, pinanood ang pagbabago ng mundo. Ngayon, nakikita niyang nalampasan na siya nito, tahimik niyang binigkas ang kanyang pangalan habang nagsisimula ng tumulo ang kanyang dugo, umiyak si Senna kahit na tinutupad niya ang kanyang tungkulin, kinilala ang lakas ng kanyang ama, nagyakap sila, ang mga espada ay tumusok sa kanyang dibdib sa isang huling mapagmahal na kilos ng awa, nagpasalamat siya sa pananatili nito hanggang sa huli, ibinalik ang kanyang pagmamahal. Ang alamat ng walang Cap-Ars na mandirigma ay nagtapos hindi sa kapayapaan, kundi sa init ng labanan. Ang kanyang huling sandali ay ginugol kasama ang tanging mga taong tunay na nakaunawa sa kanyang kaluluwa. Magkasama silang tumawa habang pinaputol ang isa't isa. Ang kanilang mga puso ay sa wakas ay magkasing tono, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, pinuno ang kawalan sa kanyang puso sa huling pagkakataon, umalis siya sa mundo ng lubos na nasisiyahan. Naramdaman ang tunay na buhay sa mismong sandali ng kamatayan. Isang maliit na alon ang nagmarka ng pagtatapos ng isang magulong buhay. Biglang, may kumislap na kamalayan, naguguluhan, napagtanto niyang dapat patay na siya, ngunit may isang boses na tumawag ng bagong pangalan, ngumiti ang nurse pababa, inihayag na oras na para sa gatas, ang maalamat na mandirigma ay muling isinilang bilang si Nero, isang pulang buhok na sanggol, hawak ng nurse si Baby Nero, na laminggalinga na may malalaki at nagulat na pulang mata. Lumipas ang panahon, isang kasambahay ang may hawak na puting damit laban sa batang si Nero, na nananatiling palaging nagugulat, ilang taon nang mas matanda, si Nero ay nakatitig ng matindi sa kanyang refleksyon sa salamin, sa labas ng mansyon, isang lalaki ang nagsasanay ng mahika, kumikislap ang liwanag mula sa dulo ng kanyang tungkod, mula sa bintana, pinanunood ni Nero ang mago na nagsasanay sa hardin sa ibaba. Lumipat ang kwento sa Kolonya 4, isang masiglang lungsod na dating kilala bilang kahariang Mexico ng Archimedes, nakatayo si Nero sa bubong ng mansyon, ang kanyang pulang buhok at berdeng palda ay hinahampas ng hangin, kilala bilang si Nero Aldros, nakatitig siya sa mundo na may seryosong tingin, nakatayo sa gilid, pinagnilaya niya ang imposibilidad ng kanyang sitwasyon, ang espiritu ng itim na dragon ay naglalagi sa kanyang likuran, isang multo ng kanyang dating sarili. Naalala niya ang mga turo ng mga monghe tungkol sa reinkarnasyon at ang siklo ng pagdurusa, ang walang Cap-Ars na mandirigma, na dating walang katulad sa ilalim ng langit, ay nakahanap ng bagong landas, sa pamamagitan ng isang twist ng tadhana, ang maalamat na mandirigma ay muling isinilang bilang isang maliit na batang babae. Naglakad si Nero sa malaking bulwagan, mabigat ang kanyang mga iniisip sa kabalintunaan, sa halip na maging isang peste, siya ay naging batang ginang ng isang mayamang mansyon. Para sa kanya, ang swerteng ito ay nagpapatunay na ang banal na hustisya ay isang alamat. Naalala niya ang kasiyahan ng kanyang huling sandali bilang itim na dragon. Lubos na niyang tinanggap ang kanyang bagong buhay at wala siyang pakialam sa pagbabago ng kanyang kasarian. Gayunpaman, may isang malaking sagabal sa kanyang kasalukuyang pag-iral, isang grupo ng mga katulong ang nakakita sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay lumiwanag sa tuwa. Nagtipon sila sa kanya, sabik na simulan ang kanilang paboritong aktibidad,
pinuri nila ang kanyang pagiging cute, tinatrato siya na parang buhay na manika. Nakatayo si Nero sa isang frilly na pulang damit. Mukhang lubhang miserable, agad na nagplano ang mga katulong para sa kanyang susunod na pagpapalit ng damit. Dati siyang itim na dragon, isang maalamat na mandirigma na nagbuklod sa isang buong kontinente. Ngayon siya ay isang maliit na batang babae na napapaligiran ng mga katulong na tinatrato siya na parang buhay na manika. Sinusubukan ng isang damit pagkatapos ng isa pa, hindi niya eksaktong feel ang vibe. Ang kanyang pagmamalaki bilang mandirigma ay seryosong nasasaktan habang ang mga babaeng ito ay nagpapakasasa sa kung gaano siya ka-cute. Para makayanan ang kanyang bagong realidad, natuklasan ni Nero ang pinakamahusay na imbensyon ng panahong ito, mataas na antas ng tsaa at merienda, partikular na ang mga donut. Ang dating maalamat na mananakop ay opisyal na ngayong adik sa asukal. Seryoso, maaaring nakakatamad ang kapayapaan sa mundo. Ngunit tiyak na mas masarap ito kaysa sa digmaan. Kumbinsido siyang kalahati na ang mga bagay na ito ay may halong charm spell dahil hindi talaga siya tumitigil sa pagkain ng mga ito. Lubhang nahuhumaling ang mga katulong sa kanya. Para sa kanila, siya ang pinakakaibig-ibig na batang ginang sa bahay. Umaasa silang manatili siyang ganito kat-imes magpakailanman, lalo na't ang natitirang pamilya Rose ay tila mga bangungot. Narinig ni Nero ang bawat salita. Maaaring mukha siyang bata, pero hinuhusgahan na niya ang lahat sa silid. Binanggit ng isa sa mga katulong na ang kanyang kaarawan ay sa susunod na buwan. Ibig sabihin ay makukuha na niya ang kanyang record. Walang ideya si Nero kung ano ang ibig sabihin yun. Lumalabas na ito ay isang tungkod na ginagamit ng mga mage para idaan ang mahika. Tila, kahit ang mga kawal sa bakuran ay gumagamit nito para lumaban, nanaig ang kanyang pagkamausisa. Kaya, pumunta siya sa bintana upang makita kung ano ang kanyang kinakaharap. Sa labas, nagsasanay ang mga tropa gamit ang kanilang mga tungkod. Sa mundong ito, ang iyong halaga ay karaniwang nakabatay sa kung gaano mo kahusay humawak ng isa niyan. Kinabukasan, naglakad-lakad siya na may dalang libro, ginagampanan ng papel ng perpektong maliit na noble girl. Nagpahinga siya sa isang bangko, bamantong hininga sa kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga katulong upang gawin siyang manika. Nagsimulang mag-isip ang kanyang panloob na mandirigma kung ano ang gagawin ng mga taong ito kung malaman nilang siya ay isang walang batas na barbaro. Sa loob, ang dragon ay buhay na buhay pa rin sa mga pulang matang iyon. Pinanood niya ang isang mage na nagpaputok ng isang bolt ng enerhiya. Ito ay isang kakaibang sistema, hindi ka man lang makagamit ng mahika nang wala ang isa sa mga tungkod na iyon. Bumalik si Nero sa kanyang libro, sinusubukang intindihin kung paano gumagana ang lipunang ito. Ang sibilisasyong ito ay mas advanced kaysa sa kanyang dating mundo. Ngunit ang puso nito ay hindi nagbago. Sa likod ng magagandang hardin at puting pader, ang mga tao ay binubugbog at sinisira pa rin, ang malalakas ay nambibiktima pa rin ng mahihina, at ginagawa nila ito ng may malaking mapagmataas na ngisi. Lahat ito ay pinamumunuan ng dakilang mahikal na bansa ng Central, ang superpower na kasalukuyang nagpapatakbo ng lahat. Ang lugar na ito ay dating isang kaharian. Ngunit matapos matalo sa Central, ito ay pinalitan ng pangalan na Kolonya 4, at ang mga tao nito ay binawasan sa pagiging alipin. Ang sinumang mahuling lumalaban ay tinatrato na parang basura, pinabayaang magmakaawa habang tumatawa ang mga mage. Ang makakita ng ganitong uri ng isang panig na karahasan ay talagang nagpaparamdam kay Nero ng pananabik sa nakaraan. Ngumisi siya ng bahagya, digmaan, pangapi, kalupitan. Ito ay ang parehong lumang kwento kahit saang mundo ka naroroon. Ang kanyang sandali ng kapayapaan ay naantala ng lapitan siya ng kanyang ama, si Cloud Old Rose, upang kamustahin siya. Kasama ni Cloud ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rox. Sila ang kahulugan ng mayayabang na maharlika na nag-iisip na sila ang may-ari ng araw. Ginawa ni Nero ang kanyang pinakamahusay na pag-arte bilang mabuting bata at sinabi sa kanila na nag-aaral lang siya ng kasaysayan ng bansa. Itinuro ni Cloud sa bintana ang mga sugatang mandirigma ng paglaban na nakahandusay sa putik. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang aral, ito ang eksaktong nangyayari kapag sinubukan ng mga mababang lahi na suwayin ang kanilang nakatataas. Sumingit si Rox, nagyayabang tungkol sa kanilang katayuan bilang honorary senador Tans na higit na nakaaangat sa karaniwang basura. Sa lipunang ito, kung wala ka sa pinakatuktok ng pyramid, ikaw ay alipin. Nakuha ng pamilya ni Nero ang kanilang katayuan bilang pinuno sa pamamagitan ng negosasyon sa panahon ng digmaan, na ginawa silang Panginoon ng Kolonya 4.
Sa labas, isang kawal ang nagpapadyak ng kanyang bote sa likod ng isang rebelde habang nanunood ang pamilya. Sinabihan ng gwardya ang lalaki na huwag maging mayabang, ito ay brutal, kahit para sa isang sibilisadong bansa. Ang lalaking nakahandusay ay literal na umiiyak at nagmamakaawa, ngunit walang nakikinig. Sinimulan ng mga mage na pasabugin ang mga nakaligtas para lang sa kasiyahan. Ang kanilang mga buhay ay walang halaga sa mga taong ito. Tumawa si Rox ng malakas, sinabing, ang mga rebelde ay parang mga palaka na tumutunog. Sumama si Cloud, nakita niyang nakakatawa ang buong pangarap ng paglaya, wala silang ideya kung sino talaga ang kanilang kinakatawanan. Tinapos ni Cloud ang kanyang aral, pinaalalahanan ng kanyang mga anak na ang Central ay ganap at ang pangalan ng Old Rose ay lahat, inaasahan niya ang lubos na pagsunod mula sa dalawa. Si Rox ay sang-ayon, ngunit si Nero ay nagbigay lamang ng tahimik na nag-aalis ng lalamunan bilang tugon upang mapanatili ang kanyang disguise bilang mabuting anak. Habang naglalakad palayo ang pamilya, nanatili si Nero sa kanyang bangko, ang kanyang isip ay nakatuon sa salitang ginamit ng kanyang ama, paglaban. Nakatitig siya sa malayo, para sa ibang bahagi ng mundo, ang isang paglaban ay isang grupo lamang ng mga bigo, ngunit mas alam ni Nero, naalala niya ang kanyang nakaraang buhay bilang itim na dragon, kung saan hindi lamang siya lumaban sa isang imperyo, pinunit niya ito mula sa harapang hanay, isang madilim na ngisi ang gumapang sa kanyang mukha, para sa isang mandirigmang tulad niya. Ang mga madugong larangan ng digmaang yun ay ang tanging panahon na naramdaman niyang tunay na buhay. Biglang tumigil sina Cloud at Rox sa kanilang paglalakad, namutla ang kanilang mga mukha nang makaramdam ng biglaang nakakapangilabot na alon ng takot, nagsimula na lamang maglakad si Nero. Ang kanyang maliliit na sapatos ay kamakalabog sa damuhan habang itinatago niya ang nakakatakot na aurang yun sa likod ng kanyang inosenteng anyo. Dumaan siya sa kanila na may dalang libro. Ang kanyang pulang mata ay kumikinang sa pananabik sa karahasan na hindi man lang maintindihan ng kanyang pamilya. Mabilis na sumulong ng isang buwan hanggang sa kaarawan ni Nero, sa halip na cake at regalo, ang mansyon ay umaalingaw sa malakas na sigaw ng kanyang ama. Sa gitna ng malaking bulwagan, nakatayong mag-isa si Nero na may hawak na mahikal na tungkod habang ang kanyang pamilya ay nakatitig sa kanya na parang kriminal. Si Cloud, Rox, at Lady Old Rose ay mukhang lubhang nagulat, ang kanilang mga mukha ay baluktot sa pagkamangha at dalisay na pagkasuklam. Tumungo lamang si Nero, totoong nagtataka kung bakit lahat sila ay nagagalit sa isang simpleng pagsusulit. Sumisigaw si Cloud ng ubos boses, hindi niya maintindihan kung paano siya nakatayong napakalma pagkatapos ng nangyari. Hindi kumibo si Nero at tinanong ang kanyang ama kung bakit siya galit na galit, kumpara sa mga hukbo na kanyang hinarap noon. Ang kanyang galit ay hindi man lang nakakaabala sa kanya. Mahinahon niyang itinuro na ang ginawa lang niya ay nabigong i-activate ang record, na para sa kanya ay isang magarbong tungkod lamang. Sumigaw si Cloud na ang pagkabigong gamitin ng tungkod ay nangangahulugang wala siyang mahika, at sa mundong ito, iyon ay isang sentensya ng kamatayan para sa kanilang reputasyon. Sinabi niya sa kanya na kung walang mahika, siya ay may ranggong mas mababa pa sa isang alipin. Para sa kanya, ang kanyang anak ay hindi na tao, siya ay isang kahihiyan. Si Lady Old Rose at Rox ay mukhang kasuklam-suklam din. Hindi sila nag-aalala sa kanya, natatakot sila sa kahihiyang idudulot niya sa pangalan ng pamilya. Agad na nagdesisyon si Cloud na sasabihin na lamang nila sa mundo na ang kanilang anak ay namatay sa isang trahedya na aksidente, isang malinis na paraan upang burahin ang kanilang pagkabigo. Tiningnan niya si Nero na may malamig na patay na mga mata. Tinatreto na siya na parang wala na. Si Lady Old Rose at Rox ay mabilis na sumang-ayon. Para sa kanila, ang pagpapanggap na patay siya ay ang tanging paraan upang mailigtas ang kanilang katayuan sa lipunan. Nagdesisyon si Rox na siya ang personal na hahawak sa aksidente. Inabot niya ang kanyang bulsa na may masamang ngisi, inilabas niya ang isang kumikinang na mahikal na bato. Tinutuya si Nero at tinawag siyang walang kwentang pagkabigo na hindi karapat-dapat mabuhay. Pinaputok niya ang kanyang mahika, nakatutok mismo sa mukha ng kanyang maliit na kapatid na babae na may buong intensyon na patayin siya kung nasaan siya. Ngunit si Nero ay hindi mukhang biktima. Tiningnan niya ang kanyang kapatid na may nakakapangilabot na kalmadong ekspresyon na nagsasabing siya ay nagkamali ng malaki. Habang sa wakas ay sumabog ang aura ng maalamat na mandirigma, binigyan niya ito ng nakakatakot na ngisi na may pulang mata at nagtanong, "Gusto mong patayin ako?" Nang makita ang nakakatakot na ekspresyon na yun mula kay Nero, ang kayabangan sa mukha ni Rox ay agad na naglaho at naging pagkalito. Ipinikit ng maliit na batang babae ang kanyang kamao.
Naghatid ng isang malakas na atake na nagwasak sa mahikal na tungkod sa kanyang kamay hanggang sa pira-piraso, isang napakalaking nakakatakot na pulang dragon ang nagpakita sa kanyang likuran, higit na mas malaki kaysa sa lahat ng nasa silid. Si Rox ay lubusang naparalisa, namutla ang mukha nang mapagtantong lampas na siya sa kanyang kakayahan. Kinutya siya ni Nero, tinanong kung tapos na ba siyang magbiro. Takot na takot, gumapang siya pa at Ross, nagmamakaawa sa kanya na lumayo. Sa desperadong gulat, nagpaputok si Rox ng berdeng mahika mula sa kanyang tungkod, sumulong ang berdeng enerhiya, nakatutok mismo sa maliit na batang babae. Gumalaw si Nero sa isang iglap, ang kanyang mga paa ay nag-blur sa sahig, madali siyang yumuko sa ilalim ng pagsabog, kumilos ng mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng mata, sumugod si Nero at hinuli si Rox sa ere, pinutol ang anumang pagkakataon ng pagtakas. Dinurog niya ito sa sahig na gawa sa kahoy na may nakakabigla na impact. Si Cloud at ang kanyang asawa ay nanunood sa lubos na takot sa biglaang pagbabago. Pumuno ng alikabok ang hangin habang ipinapako ni Nero ang kanyang kapatid sa lupa, nakataas ang kanyang kamao, humingi si Rox ng tawad, ang kanyang mukha ay bagbog at duguan, ngumiti lang si Nero at sinabing hindi siya titigil, sinimulan ng batang pula ang paghampas sa kanyang mukha. Bawat atake ay may mabibigat at mapurol na tunog, hindi man lang makasigaw ng maayos si Rox, tanging mga kaawa-awang tunog ng pagsakol ang lumalabas. Habang nagpapatuloy ang pagbugbog, tinawag siya ni Nero na isang pinatabang baboy, kinutya ang kanyang kaawa-awang pagtatangkang ipagtanggol ang sarili, biglang, isang asul na sinag ng mahika ang dumaan sa silid upang makialam, isang malaking pagsabog ng berdeng enerhiya ang sumabog, ngunit nakuha na ni Nero ang katawan ng kanyang kapatid at ginamit ito bilang panangga ng tao upang saluhin ang buong puwersa ng atake. Nanindigan si Cloud na nakataas ang kanyang tungkod, hinahanap ang kanyang anak sa gitna ng usok, napangiwi ang maharlika sa pagkabigla, napagtantong nawala si Nero mula sa kinaroroonan niya, nakahandusay si Rox sa sahig, walang malay at dumudugo ang bibig, walang malay ang bata, iniwan ang kanyang ama upang harapin ang banta ng mag-isa. Nagmamadaling laming-galing si Cloud, ang kanyang asul na mahikal na tungkod ay kumikinang habang sinusubukang hanapin ang kanyang anak, huli na nang mapagtanto niyang nagkamali siya ng baguhan, bumaba si Nero mula sa itaas. Kinutya siya sa pagbaba ng kanyang depensa sa gitna ng isang duelo hanggang kamatayan, nagawa ni Cloud na i-activate ang isang kalasag sa mismong pagdating niya, pumikit ang mga mata ng batang babae, nakatuon sa nangingislap na asul na harang. Dumaong siya ng may biyaya sa ibabaw ng hexagonal na grid. Tumingin pababa sa kanyang ama, isang napakalaking asul na simboryo ang pumalibot kay Cloud, na di umano'y kanyang ultimate defense, ang harang na ito ay isang maalamat na kapangyarihan, sikat sa pagtatag ng dominasyon ng mga mage sa mga sinaunang digmaan, sinasabing sapat itong malakas upang makapagpalihis ng mga kanyan kapag ginamit ng isang dalubhasa, ngumisi ang lalaki. Kumpiyansa na ang kanyang kalasag ay higit pa sa abot ng isang walang mahikang pagkabigo. Ngumiti pabalik si Nero, nakita niyang nakakatawa ang konsepto ng isang ultimate shield. Humakbang siya pasulong, ang kanyang presensya lamang ay nagpapaputok sa hangin sa paligid niya. Dinurog ni Nero ang kanyang kamao pababa, at ang di umano'y hindi matitibag na harang ay nabasag na parang salamin. Namutla ang mukha ni Cloud sa lubos na pagkabigla habang ang kanyang di umano'y hindi matitibag na kalasag ay nagsisimulang gumuho sa ilalim ng kamao ng bata. Sa nakaraang buhay ni Nero, ang mahika ay isang alamat, isang bagay na hindi umiiral. Sa halip, pinagkadalubhasaan ng mga mandirigma ang sangki, isang pisikal na enerhiya na umiikot sa katawan upang makakuha ng superhuman na katangian. Sila ay kilala bilang mga warlord, mga buhay na sandata na may kakayahang magdulot ng lubos na pagkawasak sa larangan ng digmaan, kabilang sa kanila ay may isang lalaking tumaas sa itaas ng lahat, pumatay ng di mabilang na mga kaaway upang maging isang walang cap-ars na alamat. Tumingala si Cloud mula sa likod ng kanyang nabibigong kalasag, nanginginig ng mapagtantong ang babaeng tinawag niyang walang kakayahan ay hindi yun. Kinilala ni Nero na ang kanyang kasalukuyang katawan ay maaaring hindi makapagproyekto ng mahika tulad ng isang normal na mage, ngunit napagtanto niyang ang mahika at seni ay kapansin-pansing magkatulad sa daloy nito sa kaluluwa. Kahit sa bagong katawan, hindi niya makakalimutan ang kapangyarihang nagbigay kahulugan sa kanyang buong pag-iral, ginugol niya ang mga dekada sa pagperpekto ng lakas na yun, isang habang buhay na labanan na nakaukit sa kanyang mismong espiritu. Sa biglaang pagsabog ng pulang aura, tumagos siya ng diretso sa asul na harang, nagpadala ng mga pira-piraso sa lahat ng direksyon,
Nanood si Cloud sa takot habang ang kamao ng maliit na batang babae ay lumalapit sa kanyang mukha. Nakatigil si Lady Rose. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang bibig habang nasasaksihan ang pagkatalo ng kanyang asawa. Tumingin pabalik si Nero na may nakakatakot na ngising puno ng dugo. Ang kanyang pulang mata ay nag-aapoy sa kilig ng pamamaril. Tahimik siyang naglakad patungo sa kanyang sugatang ama. Ang lupa ay nabibitak sa bawat hakbang. Hindi ma-process ng maharlikang si Cloud na siya, isang makapangyarihang mage, ay binagsak lamang ng isang pagkabigo. Hindi siya binigyan ni Nero ng kahit isang segundo upang huminga. Pumalakpak siya sa hangin para sa isa pang atake. Naghatid siya ng brutal na sipa ng diretso sa mukha ng kanyang ama. Gumuho ito sa impact na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Napasigaw si Cloud nang may pagkabigla habang ipinagpatuloy niya ang pagsalakay ng walang bahid ng awa. Ang impact ay lumikha ng isang napakalaking bunganga sa sahig, nagpadala ng mga debris sa lahat ng direksyon. Ang kanyang ina ay nanunood lamang, nanginginig na parang dahon habang nakikita ang halimaw na naging kanyang anak. Nakatayo si Nero sa ibabaw ng walang malay na katawan ng kanyang ama, nakatingin pababa sa sugatang lalaki, naghatid siya ng isang huling mabigat na atake na nag-iwan sa kanya na duguan sa sahig. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Lady Old Rose, sumisigaw sa kanyang anak na itigil ang kabaliwan na ito, nagbanta siyang tatawagin ang mga gwardyang mage. Nanginginig ang kanyang boses sa takot at desperasyon, tumingin lang si Nero sa kanyang balikat, lubusang hindi naaapektuhan ng banta ng mga pasalakay. Napahinto ang ina, naguluhan sa lubos na kawalan ng takot sa mga mata ng bata. Pinunasan ni Nero ang dugo sa kanyang mukha at itinuro ang isang napaka-inconvenient na katotohanan para sa pamilya. Ipinaliwanag niya na kung malaman ng mundo na ang dakilang Panginoong Aldrose at ang kanyang anak ay binugbog ng isang maliit na batang babae, ang kanilang reputasyon ay masisira at ang buong pamilya ay malamang na may baba sa pagkaalipin dahil sa kahihiyan. Binigyan niya ang kanyang ina ng nakakatakot na ngiti, sinabing ituloy nito ang pagtawag sa mga gwardya kung handa itong mawala ang lahat. Napagtanto ng ginang na siya ay lubusang napalibutan ng kanyang sariling anak, ang pagiging alipin ay magiging isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan para sa isang mapagmataas na maharlika ng kanilang katayuan. Pinanood ni Nero ang kanyang ina na nahihirapan, alam na alam kung ano ang nasa isip nito. Isang kislap ng kanyang nakaraang buhay bilang itim na dragon ang nagpaalala sa kanya kung bakit mahal niya ang kilig ng labanan hanggang kamatayan. Bagamat gusto niyang subukan ang kanyang sarili laban sa totoong mga mage, alam niyang kailangan niyang pigilan ang kanyang kamay sa ngayon. Ang buhay ng itim na dragon ay natapos sa kalungkutan dahil wala siyang alam kundi digmaan, at ayaw niyang maulit yun. Kung mawala siya sa pagkauhaw sa dugong yun ngayon, hindi niya kakayahang harapin ang mga taong minsan niyang pinahalagahan. Bumaba siya sa katawan ng kanyang ama at kinausap ang kanyang ina ng may malamig, formal na tono. Nagdesisyon siyang tamasahin ang pangalawang buhay na ito ng lubusan, ngunit sa kanyang sariling mga termino, gusto niyang matuto tungkol sa bagong mundong ito at lumago bilang isang tao na malayo sa anino ng kanyang pamilya. Sa matalim na tingin sa takot na babae, binanggit ni Nero na mayroon siyang isang maliit na pabor na hihilingin. Naisip ni Nero na kung ang tanging lugar niya sa buhay na ito ay nasa larangan ng digmaan, yakapin niyang muli ang labanan, nababalot ng dugo. Ngumiti siya pababa sa kanyang talunang ama, si Cloud Rose, tinanong kung sa wakas ay ipagkakaloob na ba nito ang kanyang kahilingan. Nakatayo sa ibabaw ng sugatang lalaki, nangako siyang lalakad sa isang bagong landas bilang si Nero. Lumipas ang isang buwan at lumipat ang eksena sa isang magulong silid-aralan na puno ng mga mukhang magugulo na estudyante. Ang atmosfera ay makapal sa tensyon habang ang mga lalaki ay nagpapaikot-ikot sa kanilang mga mesa, naghahanap ng gulo. Hindi ito mga tipikal na iskolar, may dala silang matigas na hitsura ng mga delinkwenteng sanay sa lansangan. Bumukas ang mabigat na pintong kahoy, nakuha ang atensyon ng lahat sa silid. Pumasok si Nero, mukhang mas pino kaysa sa kanyang paligid sa kanyang bagong uniforme sa paaralan. Ang matigas na anyo ng mga estudyante ay agad na naglaho habang nakatitig sila sa kanya sa lubos na pagkabigla. Sa pagkalito ng sinumang nanunood, ang magugulong mga lalaki ay tumayo at yumuko ng sabay-sabay. Binati siya bilang kanilang boss. Ngumiti na lamang si Nero sa kasiraan ng lahat. Nagtataka kung paano siya nakapagdamina ng ganito kabilis. Sa mundong ito, ang mahika ang pangunahing pamantayan, isang kapangyarihang ipinanganak na mayroon ang karamihan, mahigpit na may antas ang lipunan, lahat ay may ranggo mula S hanggang F batay sa dami ng mana na taglay nila.
Itinuturo ng isang chibi na bersyon ni Nero ang hierarchy kung saan ang B-rank ay mga honorary noble samantalang ang nasa pinakailalim ay tinatrato bilang mga alipin. Karaniwang sumasakto ang paglago ng mana sa edad na 15, na nag-iiwan ng kaunting puwang para sa pag-unlad pagkatapos ng pagkabata. Dahil dito, ang mga bata ay ipinapadala sa mga grandmais sa edad na 12 upang makabisado ang kanilang mahika. Ang mga estudyanteng umabot sa B-rank pagdating ng graduation ay garantisadong buhay ng prestihiyo at luho. Ang mga honorary centurion na ito ay binibigyan ng mas mataas na antas ng edukasyon upang ihanda sila sa mga tungkuling liderato. Tanging ang mga piling tao lamang ang pinapayagang makakuha ng pinaka-advance na pag-aaral ng mahika. Alam ni Nero na wala sa mga ito ang naangkop sa kanya dahil hindi siya makapaglabas ng kahit isang patak ng mana. Ito ang nagdala sa kanya sa Drawa Magic Academy, isang dating bilangguan na nagsisilbing paaralan para sa mga itinapon. Ang mga bulwagan ay malamig at mamasa-masa, isang matinding kaibahan sa mga mariinggol na tore ng prestihiyosong mga paaralan ng mahika. Mula nang itatag ito, walang ni isang estudyante mula sa Drawa ang nakapag-angat sa ranggo ng isang pangkaraniwang tao. Ito ay isang tambakan ng mga magiging alipin, ang lubos na pinakamababang institusyon sa Kolonya 4. Naglakad si Nero sa isang madilim na koridor kasama ang isang mayabang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng madilim na asul na robe, ang guro ng Drawa. Malayo sa pagkatakot, nakita ni Nero na ang parang bilanggong atmosfera ay nakakapanatag at pamilyar. Nagsasala ang guro ng Drawa, halatang inis sa walang pakialam na ugali ng batang babae. Tumigil siya sa kanyang paglakad, nakatalikod sa kanya habang sinusubukang mapanatili ang kanyang composure. Bigla, inabot niya ang likuran at hinawakan ang tuktok ng ulo ni Nero. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa masamang hangarin. Ngumisi siya sa kanya. Tinawag siyang walang kwentang bata, at sinabing burahin ang ngisi sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na ang mga bata sa paaralang ito ay lubos na scum, ang pinakamasama sa pinakamasama. Isang madilim na silweta ang nagpalaki sa kanilang likuran, si Ryzen, isang estudyanteng sobrang ligaw na kahit ang mga guro ay hindi siya makayanan. Sa halip na matakot, ang mga mata ni Nero ay kumislap ng malalim na mandaragit na pula habang nananatili ang kanyang ngiti. Tinutuya siya ng guro. Iniisip ang saya na mararamdaman ng ibang basura kapag tinarget nila ang isang noble loser tulad niya. Nakita ni Nero na ang ideya na maging target ng pinakamapanganib na delinkwente sa paaralan ay lubhang nakakaaliw. Magalang niyang hiniling sa guro na alisin ang kanyang maruming kamay sa kanyang buhok. Ang kanyang tono ay puno ng nakatagong banta. Bago pa makareact ang lalaki, inabot niya ito at hinawakan ang kanyang kamay nang may lakas na salungat sa kanyang maliit na pangangatawan. Napasigaw ang guro ng malakas habang isang surge ng madilim na enerhiya ang pumalo sa kanyang braso. Sinubukan niyang humila palayo, ngunit parang nakadikit ang kanyang kamay sa ulo ng batang babae. Pumasok ang takot nang mapagtanto niyang lubos siyang nakulong ng batang kinukutsa niya lamang. Namutla ang kanyang mukha sa takot. Tumulo ang pawis sa kanyang noo habang nakatitig sa malamig na tingin ni Nero. Ang maliit na kamay ni Nero ay nanatiling nakakapit sa kanya. Nagpapatunay na siya ang may kontrol sa kulungang ito. Bumagsak ang guro ng Drawa sa sahig na bato. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatayo si Nero sa kanya sa madilim na koridor. Tinitigil niya ang kanyang kamay sa hindi makapaniwala. Nagtataka kung paano siya nakaramdam ng napakalaking pressure gayong walang kahit isang marka sa kanya. Iniabot ni Nero ang kanyang kamay sa bumagsak na lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala habang tinatanong kung okay lang siya. Binigyan niya ito ng inosenteng ngiti na nakapikit ang mga mata. Pabirong sinabing parang nakakita siya ng multo. Ang guro ay naparalisa sa takot. Ang kanyang mukha ay naging may sakit na asul nang mapagtanto ang tunay na kalikasan ng batang babae sa harap niya. Mabilis na tumayo, halos tumakbo sa koridor, desperadong lumayo kay Nero. Pinanood siya ni Nero, tahimik na nasisiyahan sa resulta ng kanyang pagsasaliksik tungkol sa partikular na akademya na ito. Naalala niya ang sandaling binlockmail niya ang kanyang ina, si Lady Aldrose, na nasa bingit na ng lubos na pagkasira, nakatayo sa gitna ng literal na duguan na eksena. Ang batang babae ay ngumiti at hiniling sa kanyang ina na ipagkaloob ang isang maliit na pabor. Si Lady Aldrose ay nauutal lamang sa takot, nagtatanong kung ano ang kailangan niyang gawin upang makaligtas sa bangungot na ito. Ang kahilingan ni Nero ay simple, gusto niyang ma-enroll sa isang Magic Academy kaagad, at ang mga pangyayari sa araw na iyon ay itatago bilang lihim. Sinubukan ng kanyang ina na tumutol na siya ay masyadong bata dahil ang karaniwang edad ng enrollment ay 12,
nakatayo sa ibabaw ng walang malay na katawan ng kanyang ama, itinuro ni Nero na ang impluwensya ng Maharlika ay madaling makalampas sa mga walang kwentang patakarang yun. Nagulat si Lady Old Rose nang malaman na partikular na pinili ni Nero ang Drawa Magic Academy, isang lugar na walang entrance exams at may kakila-kilabot na reputasyon. Ngumiti lang si Nero, nagdesisyon na ang isang tambakan ng mga mababang tao ay ang perpektong lugar para sa kanyang bagong buhay. Hinawakan ng noble na babae ang kanyang ulo sa desperasyon, hindi maintindihan kung bakit gustong makisama ng isang Old Rose sa gayong dumi. Tumingin sa katawan ng kanyang anak na si Rox na bagbog sa sahig. Natanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Ang takot na magdusa ng parehong kapalaran ng kanyang asawa ay sapat na upang lubusang sirain ang kanyang kalooban. Nanginginig at pagod, tinanong niya kung yun na ba talaga ang gusto ni Nero sa kanila. Nangako si Nero na kapag na-enroll na siya, hindi na niya kukulitin ang kanyang kaawa-awang pamilya kailanman. Bumalik sa kasalukuyan, humuhuni si Nero sa sarili. Masaya na sa wakas ay malaya na mula sa nakakasakal na atmosfera ng Old Rose Estate. Sa wakas ay tumigil ang takot na guro sa harap ng isang mabigat na pintong kahoy, inihayag na dumating na sila sa kanyang silid-aralan. Sumilip si Nero sa silid-aralan na may matamis, inosenteng ngiti sa kanyang mukha. Sa loob, ang silid ay puno ng mga mukhang magugulong teenager na nakababad sa kanilang mga mesa at nakatitig sa kanya. Tumahimik ang buong klase nang malamang may bagong estudyanteng dumating. Isang matabang estudyanteng nakaupo sa kanyang mesa ang nagsalita, nagtanong kung ano ang ginagawa ng isang pipsqueak tulad niya roon. Hindi na-bother si Nero, sa totoo lang, nakita niyang ang isang silid na puno ng mga thug ay lubhang kahanga-hanga. Naglakad siya diretso sa harap ng silid at huminto ng may magalang na pagyuko. Ipinakilala niya ang sarili bilang Nero Old Rose at sinabing inaasahan niyang matuto kasama nila. Ang pangalan ay tumama sa kanila na parang track. Bawat estudyante sa silid ay halatang nagulat. Nagsimula silang manlay kaagad, hinihingi kung bakit ang isang noble brat ay nasa isang bilangguan na akademya. Sinabihan nila siyang maglaro sa ibang lugar at itigil ang pagtrato sa kanilang paaralan na parang imbakan ng dumi. Naisip lamang ni Nero na ang tambakan na ito ay mas bagay sa kanya kaysa sa isang matigas na noble house. Pumikit ang kanyang mga mata, nagtataka kung nasaan ang mapanganib na lalaking binanggit ng guro. Tiningnan niya ang sumisigaw na karamihan. Binaliwala ang mga malalakas ang bibig ng paisa-isa. Napunta ang kanyang tingin sa isang blondeng lalaki na tahimik na nakaupo sa likuran, nakasandal sa dingding. Tinitigan siya nito ng may matalim at di magiliw na tingin na namumukod tangi sa iba. Kumalat ang isang madilim na ngiti sa mukha ni Nero habang iniisip kung siya ba ang hinahanap niya. Bago pa niya malaman, may isa pang estudyanteng bumunot ng kutsilyo at tinawag siyang pandak, nagbantang hiwain ang kanyang mukha. Hindi kumibo si Nero, sinabi lang nito na ang kanyang mga mata ay mukhang walang buhay at boring, nawala sa sarili ang lalaki at nagsimulang sumigaw habang itinataas ang kanyang kamay upang sumuntop. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon, naghatid si Nero ng isang sampal na napakalakas kaya pinaikot siya paatras. Hindi makapaniwala ang natitirang klase sa kanilang nakikita, nakabuka ang kanilang mga panga. Bumagsak siya sa mga mesa nang may mabigat na tunog. Tumingin lang si Nero pababa at tinawag siyang kaawa-awa. Sinabi niya sa klase na puro sila salita at walang gawa, kaya naman tinatreto sila na parang basura. Nag-udyok ito sa buong silid, tumalon ang tatlong lalaki, handang punitin siya, sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Isa sa kanila ang nanguna na may dalang talam, ngumisi si Nero, halatang nasisiyahan sa kaguluhang kanyang nilikha. Kumilos siya na parang blurs, sinipa ang isang lalaki ng napakalakas kaya napako ito sa blackboard. Humakbang siya sa ibabaw ng isa pang estudyanteng bumagsak, bamantong hininga sa kung gaano kaboring ang kanilang malalaking salita. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing siya na mismo ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Pinagpapawisan na ang mga estudyante, lubos na natatakot sa maliit na batang babae. Biglang, isang bota ang dumurog sa isang mesa malapit sa harap ng silid, ito si Ryzen. Nakatayo siya sa ibabaw ng kanyang mga kaklase at sumigaw sa kanila dahil sa pagkatakot sa isang bata. Sinubukan ng isang estudyante na balan siya na may mali sa batang ito. Hindi nakinig si Ryzen at pinatahimik ang lalaki sa pamamagitan ng mabilis na atake sa mukha. Inilipat niya ang kanyang atensyon kay Nero, mukhang inis na nabalisa ang kanyang kapayapaan, sinimulan niyang eye channel ang kanyang mahika, isang gintong aura ang sumiklab at pumalibot sa kanyang buong katawan. Medyo nagulat si Nero na makakita ng si Rank Mage sa isang tambakan tulad nito. Nagsimulang magyabang ang kanyang mga kasama,
Tinawag si Ryzen na isang henyo na napunta lang dito dahil sa masamang record. Tumingin saglit si Nero, pinoproseso ang kanyang narinig. Pagkatapos ay tiningnan niya ito na may nangungut siyang ngisi, tinawag siyang malaking isda sa maliit na lawa. Iyon na ang huling PC, namula ang mukha ni Ryzen sa galit, dinurog niya ang kanyang mga daliri at tinitigan siya, nangangakong dudurugin siya mismo doon at pagkatapos. Habang sumusugod si Ryzen sa kanya, nabanggit lamang ni Nero na ang silid-aralan ay masyadong masikip para sa isang totoong laban, hindi na niya pinansin ang pinto, dumiretso siya sa bintana at binasag ito. Ang mga delinkwente ay nanunood sa lubos na hindi makapaniwala habang ang kanilang bagong kaklase ay bumulusok mula sa mataas na gusali, bumagsak si Nero nang may biyaya sa hangin, hinamon silang lahat na sumunod sa labas kung may lakas ng loob sila. Si Ryzen at ang kanyang mga alipors ay sumugod sa sirang bintana, nakatitig pababa sa kanya na may pagkalito at pagkabigla. Perpektong lumapag si Nero sa bakuran sa ibaba, halos hindi pinagpawisan. Tumingala siya at hinamon sila ng may nangungut siyang kilos, halatang nasisiyahan sa pagiging sentro ng atensyon, naiwan ang mga estudyante na nagtataka kung anong klaseng halimaw ang pinapasok nila sa kanilang paaralan. Nakatayo si Ryzen sa bintana, nanginginig sa galit habang nangangakong papatayin siya dahil sa pagpapahiya sa kanya.